Alright, yan. After natin mag-spray, si paring Jomar nag-spray. Tingnan mo, Mar, mga ilang minuto lang, Mar. Bilisan to kasi dalawa yung dala mo. Ano maganda dyan kasi mabilis lang talaga. Tapos, parang ligo talaga siya, Mar, no? Nasa 5 minutes lang, balik ka na. Yung sprayer na 16 liter, abot Tagal. pa ng 15 minutes. Isang napsak ang dalawang linya siguro. Ang tatlo lang, yung isang knapsack. Tatlong linya ang isang napsak sprayer. Pero 15 minutes mo yung buhat-buhat. Pero dito, even yung mga insekto sa damo, patay. Matamaan kasi. Tamaan siya. Nakakalat talaga. Ang problem lang, kasi may foliar na Primo Plant Booster. Yung damo. Tataba. Nag-spray tayo para sa damo. Good morning mga idol. Dito tayo sa farm ni paring Jomar with kanyang siling pansigang at saka ilang punuan to, Mar? 3,200 pero umabot ng 1 ton ang harvest. Tama ba, Mar? Yan. So ngayon medyo nag-stop siyang magbulaklak dahil sa sobrang daming bunga. And spray tayo ngayon ng foliar fertilizer na Primo Plant Booster with AgriBlue na copper na fungicide dahil tag-ulan. At saka sticker dahil medyo may kulot, may telluride din po tayo. Yan. So unahin natin yung telluride. Ilan ang dose ng telluride dahil para po ito sa mga kulot-kulot mga idol. Ilan? Sa 10 knapsack to, lagyan natin siya ng abot natin 175. 175 ml. So ito po is 3/4 na drum. So ito yung gamitan natin ng power spray. Sa 11 ata to, 11 na knapsack. 11 knapsack sprayer. So telluride 175 ml. 175 ml. Medyo puno po ito siya mga idol. Kasi 17 ml yung 17 ml kada 17 ml kada knapsack. So pulo na knapsack sprayer ang katumbas nitong isang buong drum. So ito lang. Yan. Tapos kunti na lang natira, no? Ilang ml to? 250 ml. Tapos itong Primo Plant Booster na foliar fertilizer, padami ng bulaklak mga idol at saka padami ng bunga. So kung makita nyo po, ito yung ginamit natin doon sa siling pansigang natin before, yung una nating farm with paring Jomar doon sa baba, na sobrang dami, halos mapagod yung siling pansigang sa dami ng bunga. Hopefully dito din kay paring Jomar, baka mag 2 tons ka na, Mar, ang harvest mo sa 3,200. Hindi natin sure. Pero di na iabot kasi nakailang harvest ka na dito? 12 na. 12 na harvest. Ang pinakamaraming harvest mo ilan? Yung 1,000. Yung 1,000 kilos? Yung 11 harvest. Ika-11 na harvest, imagine mo, 1,000 kilos, sobra? Sobra 1,000 kilos? Sobra 1,000. Oh, imagine mo, 3,200 na punuan lang yun. So, almost mga 300 grams ang isang puno, no? Harvest. So, ito po is ang Primo Plant Booster na foliar is 150 ml per knapsack sprayer. So, lagyan natin ng 2 litro. Kalating galon. Ayan. Pag dito naubos, gamitin para sa susunod na spray. Yan. Ito at least timpla na siya, no? So, ang maganda nito mga idol, dapat early morning po or walang sunlight. Sige pa, diretso pa. Sobra pa. Yan, kanya yan. So, kalahating galon po mga idol. So, 2,000 ml po ang nilagay natin. At itong AgriBlue dahil tag-ulan para sa anthracnose at saka iba pang mga fungus, 1/4 na kilo. Katumbas mga ilang kutsara yung 1/4 na kilo? Nasa 250 grams, nasa 25. Na 2.5 kada knapsack. Yan, nubusan natin to kasi ano po ito siya mga idol, 1/4 kilo. And sticker, dahil maulan po ngayon, kailangan natin gumamit ng sticker. Ilan ito, Mar? 175, sa din ganyan. 175 ml. So per knapsack sprayer, 17 ml din po ito siya. So dapat hindi po kayo sumobra. Yan, ito puno po ito siya kasi ano po to, tuti pala to, Mar, no? Ngayon, mayroon na kasi nakalagay. May label na po siya mga idol. So 175 ml. Maliit pala yung botas niya, Mar. Ay, nawakwak. Ayan. So 175 ml po mga idol. Sticker. Kapag maulan, secured po yan siya mga idol. Kahit maulan na after 1 hour. Yan, okay po yan siya. Yan. So nabili natin ito sa 9,800 yung buong set ng knapsack sprayer. Knapsack power sprayer.
Nakaano pala, naka-choke. Yan, ganyan kalakas. Kaya pala parang pangit ang ano yung makina. Alright mga idol, ito na. Nag-apply na po tayo ng Primo Plant Booster na foliar fertilizer. Kasama yung Telluride dito sa mga ceiling pan sigang ni Paring Jomar. So ang maganda lang nito kasi ligong-ligo talaga ito siya mga idol. Oh. Yan. May mga adjustan po ito siya na pwedeng malakas. Kaso matatanggal yung mga dahon ng sili. So mas maganda ganito. Pinong-pino po siya. Yan. And ang isang hektarya po is kaya lang po ng 30 minutes mga idol. 30 minutes tapos mo na yung isang hektarya na spray ng ganitong power spray. Yan. Ang kagandahan lang nito is dadami po ang bulaklak at saka bunga nito. The same time yung mga may kulot-kulot, yan, ma-cure po yung mga kulot-kulot dahil nag-spray din po tayo ng Telluride. Yan. Ganyan lang siya. Oh. So dalawang linya ang ginamit natin para hindi po tayo mahirapan sa pabalik-balik. Yan. Mamaya siguro maganda kung isang linya para ganyan lang. Oh. Diretso. Yan. Kasi kung knapsack sprayer po kasi grabe, sobrang bigat po sa balikat. Kapag maka-spray po kayo ng 5 tangke, ano na po, medyo kapagod na po at saka masakit sa balikat. Ito lang yung bubuhatin nyo. Ito lang, oh, hose lang. Hindi ka na mag-ano, tapos isang drum na yung timpla. Yan, oh, ganyan lang, oh. Oh. Wow. So dito, oh, may mga nagkulot. Isali pa rin natin sa spray. Yan. Ganyan lang siya. So maganda nito, pang mites po yung ating nilagay na Telluride na spray. So sabayan natin ng foliar fertilizer na Primo Plant Booster. Kasi kung napansin nyo, medyo kumonti na yung bulaklak. Kasi kaka-harvest na napakaraming bunga, kailangan mag-rest din po yung tanim. So kailangan nating ibalik yung kanya mga pagbulaklak mga idol at saka maraming bunga ulit. So that's the time na mag-spray ulit tayo ng foliar fertilizer. Ano? Wow, so sobrang taas po ng sili. Halos kasing taas ko po yung sili mga idol. Yan, no? Napakaganda. Yan. Bilis lang, oh. Ang maganda nito, parang ligo talaga yung sili, oh. Tama ba, Neng? Oh. Wow. Pinong-pino yung kanyang mist. Ligo gid siya, oh. Yan. So kailangan magsuot tayo ng face mask kasi meron pong insecticide na mix. Yan. Nahangin. Yan, mamaya isang linya na lang pabalik. Mas madali siguro kung isang linya. Yan. Hihilain lang natin yung hose, magaan lang naman yung hose niya. Abot kaya sa dulo, Ning. Kunti lang. Yan, oh. Ito yung kagandahan ng power spray. Pwede din po to siya mas malakas, nga lang matanggal kasi yung mga dahon niya at saka ano, bulaklak. So madamage yung tanim. So instead na spray tayo, padami ng bunga, kung madamage naman yung mga bulaklak niya at saka dahon, so medyo alanganin. Yan. Even hindi po nag-spray ng foliar, nagabulaklak din naman po yung sili. Yan, saka nagbubunga pa rin. Pero yun nga lang, hindi po siya ma-maximize mga idol yung full potential ng kanyang pagbulaklak.
Even nagka full year po, dapat may support pa rin po ang abono. Yan o. Yan o, ligong-ligo talaga o. Naghahabulan kami ni Nining. Yan. Kung knapsack sprayer matagal, abutin daw ng ano, sabi ni paring Jomar, 3 knapsack sprayer sa umaga, 3 knapsack sprayer din sa hapon kasi 6 na knapsack sprayer po ito siya. So, it takes time, tapos kapagod talaga. Pero ito, ganyan lang oh. Sobrang lakas oh. Isang linya lang gamitin natin para medyo mabilis. Yan oh. Wow. Mas madali. Ay, dalawa siguro mas maganda. No? Dahil lang. Ulitin ko isa. Para hindi tayo pasok ng pasok. Yan. Ligo gid siya oh. Yan. Pero kung knapsack sprayer pa kasi mga idol, hindi natin kayang magdala ng 2 linya. Medyo alanganin po siya. Yan oh. Imagine mo. Kahit white flies, laglag sa ano, sa lakas. Jesus. Wow. Alright. Yan, after natin mag-spray, si paring Jomar nag-spray. Tingin mo Mar, mga ilang minuto lang Mar. Bilisan to kasi 2 yung dala mo. Yan ang maganda dyan kasi mabilis lang talaga. Tapos parang ligo talaga siya Mar, no? Nasa 5 minutes lang, balik ka na. Yung sprayer na 16 liter, abot tagal. pa ng 15 minutes. Isang knapsack ang 2 linya siguro. Ang 3 lang, yung isang knapsack. 3 linya ang isang knapsack sprayer. Pero 15 minutes mo yung buhat-buhat. Pero dito, even yung mga insekto sa damo, patay. Matamaan kasi. Tamaan siya. Nakakalat talaga. Ang problem lang, kasi may foliar na Primo Plant Booster. Yung damo. Tataba. Nag-spray tayo para sa damo. Sa bagay, no, pwede ma-sprayan yung damo the same time mga idol. Is pwede din siya i-herbicide, no? Mga contact herbicide lang mga idol kasi kung systemic damay kasamang sili. Yan, ganyan lang siya mga idol. Wow. So imagine, kasi nag-try ako sa palm oil, yung isang araw ko na spray ng herbicide. Pag spray ko gamit itong power spray, 30 minutes lang tapos na. So imagine mo, ganyan lang kalakas. Nag-spray ka ng foliar? Pag spray ko rin ng foliar sa punuan, mabilis lang din siya. Ang ano lang nito, pag ganito kahaba yung linya ng ano nyo, mabigat, lain. Dapat may tagahila. May tagahila, no? Yun lang. Pero at least pagpabalik, medyo mag-aana. Mag-aana lang. Pagpabalik. Kasi dyan, side A muna pagpapunta, pagpabalik, side B na. Panaano talaga kasi natatamaan pati sa ilalim. Lahat Mar, baka gusto mo Mar. Saka nababaliktad talaga yung dahon. 500 kilos lang yan ng sili Mar. Kaya nga. Magkano ba ngayon ang sili? 35. 35, di budget ka ng 15,000, malaki nang sobra sa 15,000. Kung 15,000, nasa 500 kilos lang yan. 500 kilos lang, no? Pag mag-budget ka ng 500 kilos, yun, no? Ito lang yung disadvantage mo dito pag ikaw lang mag-isa. Dapat may tagahila dito banda. Mabigat. Sa sunod, sa next na linya Mar, ako maghila Mar. Yan. Yun, mabigat. Kasi damo kasi, no? Dapat mahaba na talaga yung linya. Dito ako. Sige Mar. Imagine mo yung linya nandun, 100 meters. Ito siya mga idol. Ayan Dapat ganyan. So next line na naman. Sa next line, mabilis lang. Kasi pwede kang atras. Yan. Yun Ganyan lang. Ganyan lang, next line mo.
Oo, pwede nga atras, no? Pero mas maganda pa rin, Mar, ano, Mar? Dito kaharap. Ganyan. Mabilis yung tagahila. Yan, mas maganda kung pabalik na. Kasi hindi mo nahihilain yung hose. Yun lang siya, mga idol. Oh. Yan. Meron po available nito sa Shopee, mga idol. Yung power spray. Maganda din po kung sa agri-supply na rin kayo kasi matry na siya kapag bumili po kayo. Kung ganyan, imagine mo ganyan kalakas. Walang ganyan kalakas na ano, knapsack. Meron, pero yung di makina mabigat. Di makina, mabigat yun, 25 kilos. 30. 25 liters. Tapos, Ay, sorry. oh, 33 kilos pag napuno. 33 kilos. Grabe, sobrang bigat nun. Ito, yan lang yung kakargahin mo, mga idol, oh, yung hose lang. Yan na. Tapos damay pa nga, pwede nga 3 linya eh, pero alanganin na. Langanin 3 malayo. Malayo na. Ganyan lang siya, mga idol. Oh. Ganyan ka lang, oh. Oo. Saka, hindi ka na mag-worry na hindi tatamaan kasi tatamaan talaga. Sa dami ba naman ng ambon niya? Saka nadadamay pa yan sa susunod nating daan. Nadadamay pa yung kabila niya, no? Kasama sa mga pinakagitna. Kuha talaga siya, oh. Saka, hindi nakakatakot na mahulog yung bunga yan. Kasi pag tinamaan, no? Hindi naman nahulog. Hindi siya nahulog. Saka sobrang pino, unlike sa knapsack sprayer. Yan, oh. Bawi ka na ba dito, Mar? Kahit 35 lang pesos per kilo? Bawi na. Yung mga harvest na susunod nito, puro na to income. Puro na income, no? Bayad na yung lupa, bayad na yung lahat. Pati yung mga next natin project, bayad na. Oh, kasi nga sa 1,000 kilos na isang harvestan lang, magkano yun? 35,000. Oh, meron kang Mag-net ka ng 30,000 after harvest. magbawas ka ng almost 5% para sa Harvest. expenses. Saka yung maintenance mo. Oh, Pero hindi na ubos yung maintenance mo kasi yung madalas mo lang bilhin dito is fungicide lang. oo, no. So ito, Mar, after niya kasi nag-harvest ka ng napakarami na bunga. Ito, after niyan, nag-spray tayo ng foliar yan. Diretso, mga bulaklak na naman ang lalabas ito, sobrang dami. Ayan, oh, nakikita mo marami na, oh. Oo, no. Yan, oh. Tapos parang tinamaan ka ng kulot, Mar. Mabilis lang yan. Yan, tinamaan ng kulot, wala na. Wala na. Saka ito, tingnan natin, ah. Yan, oh. Ito yung nakaraan, oh, Ito po tinamaan yung ng kulot. Pero ngayon, wala na. Before, ito, mapansin nyo. Ito, tumigil to. Ito, mga idol, oh. Kulot siya. Tumigil Oh. siya yun. Wala nang kulot. Tapos, yung bunga niya, yan, pinsan mo. Yun, sa likod, ang dami niyan. Ang dami ng bunga. Kasi makita niyo po, mga idol, oh, ito, sanhi po ito siya ng trips, Mar, no? Trips. Ito, kulot siya, oo, kulot. Yan. Tapos, ito na yung bagong udlot niya. So, Kaya naka-recover na. Yan, oh. Ang dami mga, ano. Siligreen kasi, mga idol, kapag dito ka sa taas, hindi mo siya makita ang mga bunga. Pag hindi pa time ng harvest, hindi mo nakikita yung bunga, eh. Oo. Pag ganito, may kulot siya nang nakaraan. Pero wala na. Wala na. Tanggal na agad. Bilis lang, no? Ayan, no? Ang maganda lang sa siligreen, hindi siya napuputol ang mga dahon kapag nag-harvest, unlike sa siling labuyo na kapag nasa dulo na yung bunga, natatanggal kasama yung sanga. The same time, yung siligreen, kahit alanganin siya, pwede mong accidentally ma-harvest. Ang siling labuyo kasi pula lang ang pwede mong i-harvest. Dito, Tapos mas marami talaga magbunga ang siling pansigang, Mar. marami. Tapos ano siya, malaki. Malaki, mabigat. Ang challenge lang pag-harvest, no? Mas challenge yung labuyo. Masalis ang labuyo. Oh. Ito, pag bago ka pa lang, challenge kasi nalilito ka. Pero pag tatlong beses ka na nag-harvest nito, nagsama pag-harvest, hindi na malito yan. Oo, no? Pwede na. Isa lang. Pag Yan. first time mo nag-harvest, malito ka talaga. Ganon talaga siya, no? So, dapat yung size, kapag nag-harvest ka, alam mo na yung size. Alam mo na yung size kasi sayang kasi matanggal mo yung mga hindi pa dapat tanggalin. Oo. Ayan. Uy, lapit na. Nakakalahati na tayo. Dalawang balik na lang. Kaya hindi mo akalain na naka 12 harvest ka na dito kasi yung puno niya para lang parang 3 months lang. Oo, no? Tapos mataas na siya, mga idol, oh. Imagine mo, kasing taasan ni Paring Jomar yung sili niya. Oh. Ayan, oh. Yan. Naka 12 harvest na po ito. Hopefully, aabot pa to na mga nasa 40 hanggang 50 na harvest, mga idol. Abot pa to. Yan. Ayan, oh. Ligong-ligo talaga, oh.
Alright mga idol, so tayo dito, tagahilan ni paring Jomar sa advance niya. Mag-advance tayo. Yan, para hindi po mabigat sa kanya. Yan, ganyan lang siya kabilis mga idol yung pag-spray. I think 30 minutes lang talaga sa isang hektarya siguro ang aabutin niya kapag ganyan ang spray. Oh. Yan, ang medyo challenge lang kasi may linya po itong siling pansigang. Kapag lumipat tayo sa kabilang linya, kailangan nating bumalik sa pinagdaanan natin. So side A muna ang inisprayhan dyan sa kabila. The same time, pagbabalik natin dito na naman sa likuran natin. Oh. So, kailan lang tayo Side B. nag-harvest? Oh, ready to harvest naman ulit. Bilis na talaga ma-harvest, Mar, no? Almost weekly ang harvest dito, Mar. 10 days. Ha? 10 days. Same day. 10 days. 10 days. 10 days mga idol ang pag-harvest ng siling pansigang. Mar, bakit naisipan mo pansigang? Maliit yung maintenance. Malit lang yung maintenance. At saka yung balik sa'yo, kahit medyo mura siya, kabalik talaga mayroong income. Grabe no, even 35 pesos ang per kilo mga idol. Malaki pa rin kikitain mo no. Pero wag kayo magtanim ng siling panigang kasi mumura yan. Huwag daw magsabay-sabay tanim. Pero dati marumabot di ba ng 200 no, tong December? Doon sa Luzon daw, abot doon ng 200 yung bintahan doon. Grabe no. Pag dito Mar, kahit mag 100 lang ang presyo, panalo na. Pag nagpresyo ata ng mga 250 doon, abot dito ng mga 100. 100. So panalo na yun na presyohan mga idol. Pag nasa 150 doon, ang kuha yan dito, 50. 50 na. 50 ganyan. Bro, ganyan lang kabilis oh. Kahit nag 50 pesos lang, okay na. Malaki na yun. 50. Oo. 35, okay na yun na presyo. Okay na yan. Akalain mo na maliit lang yung area oh. Tapos, Imagine mo, maliit lang po. Talaga yung area mga idol. As in, imagine mo, 3,200 lang na punuan yung area ni paring Jomar ng siling pansigang. kasi binilang Na-harvest namin po siya ng to, 1,000 kilos. average, binilang kasi namin to average 250 per row. Oo. So, ang 10 nasa 2.5. Oo. So 13 to, 3,000 lang talaga may higit. 3,000 lang mahigit yung punuan niya, no? Kasi walang tudling dito na lumagpas ng 250 eh. Oo. May ilan dito 250 pero yung lagpas talaga wala. Kadalasan dito nasa 230. Average lang. Average Kasama lang. yung mga mortality na. Oh, pero ilagay natin siya sa 250. So maximum na yan 250, nasa 13 row, nasa 3 to 50 lang na puno. Oo. So, Tapos ganun lang mortality siya. dito, munti lang. Akalain mo 3 to 50 may mortality pa. So nakapag-harvest. Tapos, sobrang dami talaga kasi magbunga yung siling pansigang mga idol. tingnan nyo naman kasi oh. Oo, imagine mo, hindi lang yan makita sa video ito, natin. hindi makita. Ito sunod na harvest to, makikita mo na to. Ayan, oh. Sobrang dami, oh. Ayan oh, ayan nasa likod mo. Green kasi, no? Ayan nasa likod mo yan oh. Yan, oh. Hindi mo yan makikita pag ano. Pero pag once ginanyan mo yan oh, Marami sa ilalim. marami sila din. Yan lang ang kagandahan nito siya mga idol. Ma-harvest mo siya, halimbawa sobrang mahal. Kaya mo ma-harvest kahit yung mga maliliit as long as matured. Pero pwede ito siya weekly harvest mo, no? Pag mahal, no? Pag mahal, ay hindi rin pwede pag mahal kasi inaano ng buyer. Yung Stricto. stricto yung sizing. Stricto sa sizing yung buyer. Pag mahal siya, merong presyo na maganda. Kailangan talaga 15 days sa pataas ang harvest. So i-reject din nila yung ano. I-reject nila. Ayan. Naisipan ko ito kasi ayaw ko maglabuyo kasi ang labuyo kasi mataas yung maintenance saka Mahina sa local market ang labuyo, Mar. mahina sa local. Ito kasi local lang itong binibigyan ko. Oo. Akala ko local lang every 10 days na uubos yung 1 ton. Kapag walang shipment sa Maynila yung labuyo, hindi siya kayanin ng local market. Lalo na pag nag-harvest kayo ng mga 300 kilos weekly. Ito 1 tons ko, kaya to 3 araw lang ng local. Oo. 1 ton? Oh. Grabe, no? Marami kasi nagbibili sa... Pag ganito na merong pasok na yung mga estudyante. Kasi madalas kasi ito nakikita street food. Sa street food. Oo, ginagawa kasi Siling labuyo kasi maliban sa yung Taiwan na siling labuyo na tinatawag namin. Dito kasi siling Taiwan mga idol, labuyo po ang tawag namin kahit hindi po talaga yung labuyo. Pero Taiwan naman talaga. Pero Taiwan talaga yung pinakatotoong pangalan niya. Yun nga lang, meron pang silikulitot yung maliliit. Yung taga yung labuyo. Yun talaga yung labuyo. Yun ang kakompetensya dito sa market ng siling labuyo or siling Taiwan. Oo. Kaya mahina dito yung Taiwan. May nagko-comment kasi na hindi man yan labuyo, Taiwan man yan.
Usually yung siling Taiwan na yan, labuyo kasi ang tawag dito sa lugar namin. Medyo confusing. Ayan o. Para mabango, Mar. Ano kaya mabango dyan sa spray, Mar? Yung Telluride natin. Ah, yung Telluride. Yung Abamectin na AI. Ay, Mabango nagpasa talaga pala yun. tayo. Mabango talaga yun. Nagpasa pala tayo. Hila pa ako. Sakto lang, Mar. 120 meter, Mar. Dito. Kailangan mo 20 meter, Mar. Ang bilhin mo, Mar, pag ganito yung spray mo. Pabalik pa tayo doon ng isa, oh. Yung sobra na isa. Oo, sa kabila. Abot naman yung ano natin. Yung gamot. Gamot. Yan. Kailan last time mo nag-spray ng foliar dito, Mar? Ano na? Ano ngayon? Friday? Friday. So, 1 week. 1 week ka na nag-spray ng foliar. Ayan. After nyan, anong interval mo sa pag-spray ng foliar? Ano na, yung mag-fungicide ka na lang. Saka para sa mga uod. Hindi ka na mag-spray. Next. Ng Sabay sa fungicide. Yung foliar natin, dalawa kasi ang choice natin. Pwede tayong weekly. Oo. Pwede rin natin every 3 days. Every 3 days. Kapag nag-spray ka lang ng fungicide, yun sinasabay mo na yung foliar. Sinasabay ko. Pero pag mayroon talagang kailangan na hindi dapat mayroong gamot na hindi kailangan sabayan ng ibang gamot, walang foliar. Oo, no. Yun kasi may mga gamot na dapat solo lang siya. Solo lang. Kagaya na pag marami tayong nakikitang mga blight dito, kagaya nung nakaraan, Oo. Dapat Solo fungicide pure lang siya. pure lang. Kasi mawawala kasi yung bisa pag sinabayan. Yun lang. Sa insecticide, Mar, anong interval mo dito? Gamit tayo ulit ng ano natin, yung Agrition. Agree tayo, no? Yung Dimatuit para sa fruit fly, white fly, saka minimize ng trips saka mite. So ngayon, pang mites at saka trips ang spray natin. Yung Telluride. Kasi hindi tayo pwedeng sa pag-i-spray kasi sa maintenance, hindi pwedeng magano tayo. Ulit-ulit. Ulit-ulit like isang beses mo gamitin. Oo. Ito kasi solo yung AI na gamit natin ngayon is ano siya. Marami kasi itong may gamit ano to yung sa kulot, Oo. white fly, saka tanggal virus. Sunod na ano natin, focus tayo sa mites saka trips. Kasi yun yung mortal kasi dito sa sili. Trips lang at saka yung mite. Yun ang pinakakalaban. Yung anthracnose na yan, yung anthracnose, mabilis lang yung puksain. Basta mamonitor mo lang yung area. Basta malinis lang, no? Malinis lang, laging ganito. Oo. Tsaka pag nag-harvest kayo, may mga nahuhulog kasi na bunga. Dapat mag-ano kayo, pakuha nyo talaga sa mga tao. Yun kasi ang ano ng fruit fly. Hindi, yun yung source ng ano, ng anthracnose, yung may mga naiwan kayong bunga, Nahulog. nahulog na lanta. Oo. Iba din yung nahulog dahil sa fruit fly. Kagaya nito, Ganyan, no? ito pag pinabayaan mo to, tapos natuyo sa araw, natuyo sa araw, yung tawag niya na sunburn kasi nandyan sa lupa. Pag tag-ulan, kakapitan to ng fungus. Nandun na yung anthracnose. Yun lang. Kasi kung nandito pa yun sa dahon, yung mga blight na yan, tatamaan kasi ng spray yan, saka hindi yung ganong kakalat kung madalas kayong i-spray para dito. Kaya dapat matanggal din siya, ano? Kaya wala talaga dapat matitirang mga nahulog na bunga. Pero sa dahon, Mar, yung mga blight, dapat mapuksa din siya. Mapuksa din yan, kasi pag hindi mo yung napuksa, titigil din tong bunga. Oo. Ito kung hindi natin to kasi nung nakaraan gabi yung ulan hindi tayo makapag-spray. Yun napasukan tayo ng mga yung dilaw Pero konti lang. Pero konti lang. Manageable lang naman. So ngayon meron tayong AgriBlow na pala spray. dyan. Yan. Tapos gagawin nyo, wag sa fungicide, wag nyo paulit-ulit. Oo. Lalo na pag gumamit kayo ng mga AgriBlow, mga copper base, hindi yan pwedeng ulit-ulit. Dapat alternate. Dapat pagtapos nyo mag AgriBlow or mga copper base, balik kayo agad doon sa mga neutral. Tapos Para ma-avoid yung ano, tapos pag nag-spray kayo, resistant. kasi kung ipaulit-ulitin nyo yan, wala na yan sa susunod, hindi nyo na mapupuksa. Bibili kayo ng mga mamahal na mga gamot. Mas malaki yung financing. Yung iba kasi problema sa anthracnose. Kasi hindi nawawala yung anthracnose kasi maaga pa lang gumamit na sila na pang anthracnose. Nangyari Hindi natin nablan. nung pumasok na yung anthracnose, hindi natin nablan. Oo.
Yun lang. Oh, malapit na tayo matapos. Mga 30 minutes nga. Tatlong ano pa lang natin, no? Pasok, no? Tatlong pasok. Tatlong pasok. Isang pasok, 4 na linya agad ang sakop namin mga idol. Ang bilis lang.